Update po tayo sa inasahang lalo pang pagbigat ng trapiko ngayong magpapasko. Kausapin natin si MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, no? And of course, sa lahat ng nakasubaybay sa atin ng araw na ito. Ilang percent po yung inaasahang pagtaas ng volume ng mga sasakyan ngayong Disyembre at paano nyo po ito pinaghahandaan? Well, kung titingnan natin based on the data that we have gathered, we have already counted more than 450,000 vehicles. That's just for November. And sa ngayon po, nalalapit na po ang Pasko, ilang linggo na lang, we are expecting more or less around 15% to 20% increase of the volume of vehicles. So ito po ay dagsa ng mga kababayan po natin na nais pong to spend the Christmas together with their families, yung mga galing ibang bansa, yung mga balikbayan po natin. And of course, yung mga kababayan natin sa karating probinsya po na nais pong mapaaga or to start their Christmas shopping and also to do some errands and spend time also with friends. So isa po yan sa mga nakikita nating reasons or elements kung bakit madadagdagan pa po ng volume ng sasakyan sa ating mga kalsada. May mga particular areas po ba na nag-iipon itong mga sasakyan na madadagdag para maiwasan ng mga motorista? Definitely po, Sir Rafi, alam naman natin mahigit 20 malls ang nakalatag po sa kahabaan ng EDSA alone. So definitely one of the biggest choke points or traffic congestion that we're expecting will be around EDSA. This is from north to south. But rest assured naman po, hindi lang naman po itong kahabaan ng EDSA ang ating binabantayan at ginagampanan po ang ating mga traffic management, but all throughout Metro Manila dahil nakakalat po ang lahat ng mga shopping centers and mga groceries po throughout Metro Manila. Opo, linawin nga po natin, pwede po ba sa motorcycle lane at bike lane yung mga four-wheel vehicles? At pag naman motor at bike, exclusive ba sila dapat doon sa kanilang linya? Well, definitely, pinagbabawal po yan. That's why it's called the exclusive bike lane and the exclusive motorcycle lane. Case in point na lang po ang mga bike lanes po natin. For example, in the stretch of C5, meron po tayong mga barriers dyan or pangharang. So definitely, it constitute na bawal pong pumasok ang mga four-wheel vehicles. Then another thing po, ang ating exclusive motorcycle lane, tulad po sa kahabaan ng Commonwealth, the traffic signages or even the road markings already constitute kung ano po ang pwede at bawal. So kung ito po ay solid line, definitely bawal pong pumasok or mag-cross. The only time na pwede po kayo mag-cross sa ating tulad po niyan, the exclusive motorcycle lane, will be kung meron pong mga broken or dotted lines. But that is only to cross, hindi po pwede magbabad. Pero ang problema po talaga, hindi ito nasusunod, hindi ba? Aminado ba kayo doon? At paano po natin ito natutugunan? Well, Rafi, alam mo, isa yan sa isang nakikita natin problema is yung consistency of the enforcement. So that's thing that we are working on at pinagtutuunan din po natin ng pansin, yung being consistent sa pagpapatupad ng ating mga batas trapiko, especially po dyan sa exclusive motorcycle lane at sa exclusive bike lane po natin. Tungkol naman po sa EDSA busway, hindi pa rin nawawala yung mga pasaway na dumadaan kahit may malaking multa na. Ano pa ba mga naiisip nyong hakbang laban dito? Well, first and foremost, Sir Rafi, ang jurisdiction or the responsibility of the EDSA bus carousel or the bus lane, ito po ay na-turn over na po sa DOTR. So kami naman po sa aming hanay, MMDA po, definitely kung ano naman po ang magiging decision or kung meron mang hakbang for improvements, narito naman po kami to give our assistance and kung ano man po ang kailangan para mapatupad po ng tama at safely ang mga batas trapiko, especially dyan po sa EDSA bus carousel. Pero nakonsulta ho ba kayo ng DOTR dun sa kanilang plano na i-reverse yung direction ng EDSA bus carousel? Sa tingin nyo, magiging epektibo po ito? Well, napag-aaralan naman po yan. Definitely, meron naman po mga case studies at mga pagsusuri na gagawin before we conclude or bago po natin ipatupad ang isang bagay dahil napakalaking pagbabago or napakalaking change po ang gagawin natin kung babalik na rin po natin ang direksyon. But it's something that we are studying at kinukonsider. Ang sa atin naman po, whatever will be kumbaga yung magiging advantageous para sa ikabubuti ng ating lansangan, definitely we will assist and we will implement naman po. Pero at the end of the day, mukhang talagang driver education ang problema, no ho? Dahil talaga yung violation, kapag walang mga traffic enforcer, mag-violate yung mga driver. So talagang, paano kaya natin masusolusyonan yung driver education na kakulangan dito sa ating mga motorista? Totoo po yan, Sir Rafi, Actually, what we are implementing right now is not just about enforcement.
we enforce the law along with education. Dahil marami po sa ating mga motorista, we give them the benefit of a doubt na probably hindi po nila alam or probably nakaligtaan po nila yung mga tamang batas trapiko sa ating mga kalsada. So, we have to educate them and also enforce the law. So, ang mahalaga po, aside from the enforcement, the education, is also to instill yung disiplina. And aside from that, hindi lang po disiplina, yung it's about time na we become sensitive and more considerate na mga kasama po natin sa kalsada. Para Ayun. naman po, Aha. maayos, whether may enforcer or wala, tayo po mismo yung self-discipline at consideration sa kasama natin. Sige po, maraming salamat. MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go. Maraming salamat po, Sir Rafi.